po yan. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong salita. I pray kayo pong magpala sa aking pag-aaral. Kayo pong baralati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Okay na. So, good morning po sa lahat. So, ito yung dapat last week pa eh. Ito ngayon to. Dami ko na nakapila. Daming nasa isip ko. Kailangan natin. Ang title na to ngayon is hindi kayo maniniwala. Kaya simple lang. The sin of being late before God. The sin of being late. Kami na naman eh. Hindi, para sa lahat to. Amen? The sin of being late before God. Ang sabi diyan sa verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. So, mga binasa natin, a time to, a time to, a time to, at lahat na eh, no? Anong wala dito? Born, die, plant, pluck up, kill, pati kill. Oh. To heal, break down, build up. Magkabaliktaran ba? Weep, laugh, tawa, iyak, luksa, sayaw. Ay, basta may sayaw ha. Ibang sayaw yan, okay? Pati cast away stones. Ibig sabihin, parang kahit building, kailangan mong gibain. And then, gather, embrace, pati embrace, di ba? Yung mga anak ko, may ano yan, meron kaming ritual, okay? Hindi nakasama si Stephen, ang laki na eh. So, pero yung maliliit, yan, embrace. Amen? Pero may time din, ha? Hindi pwede, ayoko. Diba? Ay, ganun. Meron eh, sabi. A time to get and a time to lose. Time to keep na time to... Basically, magkakabaliktad yan, tsaka maraming bagay, no? Time to rent. Tama bang sumira ng damit? Ha? May time nga, yun sabi, ha? Katulad ko, nung mga luma ako ng t-shirt ba, napansin ko, kailangan ko, sando. Eh, nakita ko yung t-shirt ko, suot pa namin nung binata pa ako, may picture kami. Pero yung damit na tong tagal na. Ginawa ako, tinanggal ko yung manggas, so di sando siya. Amen? A time to keep silent. Oh, yan. Minsan di masama yan. Kailangan yung manahimik. Pero kailangan din magsalita. Amen, Mark? Amen? Makita mo, a time to speak. Tama ba may isang kailangan magsalita? Yan. Tahimik di tayo sumalot. Jaja. Kailangan may time na tumahimik, may time magsalita. Amen? Amen ba? Yun. Wala pa rin salita, ganun lang. A time to love. Hindi yung masama yung di ba? Kailangan nga magmahal. Medyo generic to, no? Pero kailangan din may time na magalit. Itong mga bakla na naman. Yung umaga, nakakasira ng Dito mo, April pa lang. Buti kahapon pa pala yun. Nakita ko lang eh. Eh, ako kahapon, dalawang balik nga ako na. Hindi naman ang traffic. Sa ibang parte ng Maynila, nabubuisit na naman itong mga to. Kaya kailangan, may hate din. May time. Piliin mo yung time. May time of war, time of peace. Ginagamit ni Netanyahu to eh. Totoo naman niya. Kaso, tanong, ano yung dahilan nyo? Kung tama yung dahilan nila doon, okay lang. Yun na yun. Hanggang 8. No? So, anong point dito?
Kasi ang ano natin, title natin, tema natin, The Sin of Being Late. Ano sabi ng late? Ano yung late? Ano yan? May tamang oras, kunwari, alas 8. Late na ba yung 8:01? Eh, yung 8:05. Di ba mayroong ano, may time nga eh, may time. Itong mga binasa natin dito, yung sabihin yan, kaya magkabalik tayo, hindi pa yung sabihin, ay masama ang gera. And Diyos mismo, kinumat niya nga yan eh, ubusin niyo to. Amalekites. So hindi masama ang gera. Hindi masamang pumatay, hindi masamang bumuhay. Hindi natin kaya bumuhay, di ba? Pero may anak tayo, iba yun. Sino nagtatanim? Di ba? Yung iba naman, tulad niya, nasa gitna na ito. Minsan, yung mga lumalago, kailangan din putulin. Yung iba, kailangan bunutin. May time yun, hindi ibig sabihin na binunot mo yung halaman, masyado ang anti-environment. Ano man yan. So, ang kaya time natin ngayon, all deal po ito, ibig sabihin may panahon. To everything, there is a season. And a time to every purpose under the heaven. Napaka-keyword din yung purpose. O, bakit tayo dapat maaga? Eh, para hindi tayo late. Para hindi tayo yung tipong mamadali ka. Tapos, lalo pag sa church, obviously sa church pupunta to eh. Alam nyo na eh, di ba? Imagine mo, dumating ka, matatapos yung preaching. Anong pakinabang mo doon? Diba? Kaya si Pastor lagi sinasabi niya minsan kasi may mga late din doon sa amin. Isa na ako doon dati ha. Pero dumating mo before, meron pa mas late sa akin. Inuin mo yun. Matin ka pa. Kaya sabi ni Pastor, naaawa rin siya kasi malayo pinanggalingan. Pero may sasakyan naman eh. Hindi dahilan yun. Kaya mamaya lalalim tayo doon, maniwala kayo sa hindi. Para masettle na natin to. Amen? Pwede bata ka, matanda ka, hindi mo lang ganun. Kasi example ko nga sa amin, sa diadem nung pambira, ang ganda na sasakyan, 3, parang ganun eh. Malilate ka pa kahit magkanya-kanya kayo sasakyan eh. Kaya sabi ni Pastor dito, naalala ko yun. Kaya minsan pinapahaba niya yung preaching para at least may maabutan. Kasi kunwari, natapos tayo 11. Darating 10:30. No, 10:45. 15 minutes na lang. Grabe, no? Kaya unang na-introduction muna tayo. Ngayon introduction, no? Pero sa panahon natin, nabanggit ko kanina, meron na nga tayong communication. Sabi ni isang driver sa diadem, dahil pinatay niyang text eh. Text pa lang dati Kasi daw, yung iba, sa halip na pumunta, sumakay ng jeep, si jeep na siya eh. Hindi na pupunta kasi sabihin, punta tayo dyan, o kaya, mag-usap tayo dito na lang, di ba? Ba't ka pa pupunta doon? Kaya napansin daw niya, nung pumunti yung, di katulad dati na talagang pupuntahan yan, malate or what, pupunta yan, kasi walang communication eh. Kaya sa panahon natin ngayon, maraming tao, yung oras sa kanila parang wala lang. Ano naman, 8:01 lang naman, 8:02, alas 9 lang naman, sabi ko kanina, 10:30 lang, at least umattend. Sa inyo, minsan sa meeting, sino na ipag-meeting dito? Lahat naman tayo, pero lalo sa trabaho, sa amin. Kasi may meeting ako kasunod dito, tapos ngayon late ka. Pag nag-extend to, paano nasabihin ko sa meeting ko ng Hindi nyo ba yun? Sa mga loob doon, lalo yung mga busy. Mga busy-busy yan, hindi masyado. Ano pa? Late to work, late to meetings, pati sa school. Pero nakakalungkot sa lahat ng to, madalas daw sa church late. Nakakalungkot. Kaya ngayon, ito yung gusto nating matutunan ngayon. Hindi basta-basta yung pag-late ka lalo sa church. Alam niyo ba sabihin na bakit? Kasi, ngayon sa business, late ka sa business, ibig sabihin nun, hindi mo kailangan pera, parang gano'n yan eh. Alam niyo, pag nakipag-meet ka, makipag-deal ka, kunwari, meeting ka para kontrata, kunwari, gano'n. O sige, meeting tayo, pag-usapan natin anong gagawin natin dito. Ayan, di ba?
Bakit ka rin pag ano? Sa pera yun. Ngayon, pag late pa, late ka doon, anong sabihin nun? Hindi po natin yung pera sa'yo. Hindi ko makuha tong deal na to. O hindi ka mabuli. Hindi po natin sa'yo. Pero po natin yung pera dapat. Paano pag sa Diyos? Yun ang tanong. Kaya sabi dito sa lesson natin ngayon, lateness is not just a habit. So sabi mo, habit ko rin, gano'n na talaga ako, pastor eh. Ako din, sasabi sa inyo eh. Huwag niyong gamitin yung dahilan yun. Lahat ng bata talaga masarap ang tulog. Yung scientific, gusto yung dyan, may chemical daw talaga tayong nilalagay ng Diyos sa atin para hindi tayo mag-sleepwalk. Alam niyo ba yun? Yun ang technical term dun eh. Kaya mahirap bumangon kasi yung chemical na yun talagang parang kang pinaparalyze. Salamat naman, pag-gising mo, unti-unti yun nawawala, pero hindi agad-agad. Pero yung iba, ganun eh, pag importanteng bagay, naalala ko kasi kami, C80 kami. Minsan nga, di ka na makatulog eh. Di ba? Yan, yung mga magulang nyo, may kailangan ka sa school, walang pera, kailangan kumita. Iniisip nyo, kailangan nirapin ng 100 ngayon, wala pang, kaya maaga ako ngayon magbibenta. Alam nyo ba yon? So pag importante sa'yo, maaga ka. Kaya, balik tayo sa church. Pag ikaw pa late sa church, according to this totoo din to eh. Hindi lang basta habit yun, basta sanay lang talaga. Huwag kang ma-open, basta hindi naman kita gusto eh. Sanay na ako. Pero ang totoo, it is a heart issue. Ay sabihin na may problema sa puso ng isang tao pag laging late sa church. Ulang. Amen ba? Amen. Bagay, umpisa pa lang to eh. Sa kahit saang bagay, but especially sa church, ano yung pinapakita nun? Again, lahat po sinasabi ko dito, hindi ko gustong sa inyo lang na gusto ko lang. Aralin nyo rin, no? Reflect nyo sa sarili nyo. Kasi ayoko sabihin, yun ang sinabi ni Pastor, ibig sabihin yan, totoo. Siyempre, sinasikap kong totoo lahat, di ba? Pero mas maganda i-reflect nyo kung gaano ka totoo to o hindi. Kaya kasi ang sabi dito, at totoo to eh. Kahit nga nung, kunwari, may meeting ka. Mag-meet tayo ng alas 8. Sige. Tapos dumating alas 9, anong isipin mo nun? Maaasal ka ba nun? Okay lang, alas 8 lang. Yung iba magmababa ang standard. Sa love life, ganyan yan eh. Pero madalang yung malilate ka dyan eh. Pero kung sakaling na late siya, medyo parang di interesado ng taong to. Baliwala ka sa kanya. Intindihan niya ba yun? So lalo sa Diyos, sa ito parang binabastos niyo yung Diyos. Hindi naman pastor eh. Nag-attend nga ako buong araw eh. Ba't kulang? Ba't hindi ka maaga? So parang kulang ang paggalang at disiplina. Di ba? Alam niyo ba yung disiplina? Kasi yung disiplina. Mga bata, katulad yan, umupo ka na maayos. Yun yung mga basic eh. Makinig. Magbihis ng maayos. Maligo. Sumagot ng maayos. Di ba? Pag matanda, opo, sa mga Pilipino. Kung kayo dyan, lahat ng Asian, mayroong ganyan. Alam niyo ba yun? Sa Japan, sa Korea, mayroon sila equivalent ng opo. Yung discipline ulit. Ano yung discipline? Ibig sabihin, alam mong kailangan gawin to, tuloy-tuloy consistent ka sa bagay na yun. Pumasok, mag-aral, mag-pray. So pag late ka daw sa church, parang kulang ng paggalang sa Diyos, parang pagkulang ng disiplina. At alam na pinaka-source no, parang di mo mahal ang Diyos. So, Lord, hindi, pastor, mahal ko ang Diyos eh. Pero, ba't ganun? Parang kulang. Sabi, nabanggit natin love life, ganun yan. Ako, excited. Baka di na nga makatulog yan eh. Amen? Na-in-love ka na ba? Hindi pa. Ikaw. Bata pa kami. Ikaw, Jamie. Nahiya. Hindi yung kahit crush lang, di ba? Crush lang. Crush. Ikaw, Julia. Ay, narinig ako sa'yo eh. Oo.
Ano, excited ka doon? Mapapatalong ka sa, di ba? Sana sa May 1, excited kayo ha? Pati si Prince nga, may naririnig ako dyan eh. Alam niyo yung feeling na yon. Ngayon, pag sa Diyos, kaya pastor, ang hirap talaga eh. Mag-preach ka pa lang, kahit magpaawit, huwag mong ano ba na ano, kapapayag. Di ba? Na wala silang gana. Goal mo yun eh. Ganun din sa preaching. So God is not honored by leftovers of time. Lagi sinasabi pastor dito yan, tira-tira. Sa Diyos, pag sa Diyos, tira-tira na lang. Alam mo yan, tira-tira. Sino gusto nang kumakain tira-tira dito? Masarap din ako, masarap. Pero ayaw mo ng gano'n. Pag gusto, magkakapatid kayo. Ano ba kainin ka? Na-late ka rin. Ang gano'n kasi yan eh. Na-late kasi kumain. Ano ang hirap itira sa iyo? Ay, chicken. Oh. Ang pinakamasarap doon siya, malaman. Oh, may tira ka naman eh. Ang bihira, ano? Lated na lang to eh. And late, either late ka or hindi ka pinahalagahan, di ba? Ano yung nakakasal na tira-tira lang? Nga, dito na lang sa church. Maayos yung upuan ng iba, yung iba nakatayo. Okay din, kaso tira-tira na lang, di ba? Kaya baka may pwesto pa ditong malamig, di ba? Kasi ikaw, parang electric pa na lang. Gusto mo ba ng ganon? Ang Diyos lalo ayaw ng ganon. Sinabi sa mga lakay din, galit na galit ng Diyos. Mabihira kayo. Ganon din sa tithes. Amen? Amen. Na-tithes ba kayo? Oh, lumina. Ganon na ganon. Mas maganda dyan kasi yung ganda, ang linaw illustration yan. Alam niyo kung kumita ka ng 1,000, ilan lang tithes doon? 100. Eh, pastor, 50 na lang natira eh. Ba't natira? Ba't natira? Tira-tira yun. Unahin mo na nga yun. Compute na yan eh. Kasi hindi marunong mag-compute. Buti nga may electronics na ngayon eh. Kahit may point pa yan. Kaya ng calculator yan. Huwag mo ng barya. Ayaw natin ang tira-tira, ayaw ng Diyos siya. Kaya point number 1, kaya nabanggit natin ito kaninang order po ito. Ang pinaka dito, yung may time. Ibig sabihin, may order. Alam niyo order? Hindi yan order. Hindi yun ganun ha. Kasi pagkakasunod-sunod, di ba? Mga bata, anong tawag sa first, second, third? Anong tawag doon? Ordinals. Hindi ko na nga naalala yun eh. Order, di ba? Ano sabi sa 1 Corinthians? Nag-Greek ako, nahilito ako dito eh. Ito pong 1 Corinthians 14, obviously, sikat to sa yung 12 and then 14 sa gifts po yan. Kaso nga, kahit mga first century Christian, may mga gugulo. Nagtatights, nagtatangs. Okay naman yun, kaso minsan walang nag-interpret. Ang gugulo. Kaya sabi niya, in-explain dito ni Paul, ganito dapat ganito dapat, ganito, ganyan. Kaya tinapos niya dito, let all things be done decently and in order. Kasi kahit nag-church kayo, ang gulo naman. Ayaw ng Diyos niya, kaya sabi lagi natin, God is a God of order. Tandaan niyo yan. Ayaw niya ng huli, yung huli, iuna mo, yung una, uhuli mo. Kaya sa gitna, pag sinabi, unahin mo to sa church, ano dapat una? Soul winning po. Actually, doktrina muna eh. Una, maligtas ka muna bago ang mag-soul winning. Bago i-baptize, kaligtasan muna. Yun ang pinakauna. Baka hindi paligtas yung iba dito. Wala naman siguro. Bira, dyan tayo Ligtas ka na, bago ka mag-soul winning, ito yung ultimate. Ano muna? Yan, attend, pray, mag-aral, practice, sumama, commitment, ganyan yan. At yung later na i-preach ko rin, yung pagmamahal sa katotohanan, pursue mo yung katotohanan. Kasi may ni-review lang akong usapan namin isang kapatid na mabait naman, kaso mabira ito. Taas pa naman expectation ko dito. Ganyan ka mag-reasoning.
Pag mahal mo yung katotohanan, hindi yung hinuhuli. Saka na yan. Doktrina, hindi. So anyway, punta tayo later doon. Pero yun yung sinasabing order, una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Yung pang-apat, pag naging panlima, tsaka yung pang-lima, may something wrong pa rin. Naintindihan nyo ba yun? Ganyan po tayo. Yan, sa chronological, alphabetical, pag alphabet naman, obviously, ibang bagay, ganun din. May order. Si God is a God of order, decently, maayos. So, ang Diyos gusto ng order, structure, tsaka timing. Ngayon, balik tayo sa late. Kasi timing naman yung time. Anong mauna? Awitan o preaching? Yan, pwede mo pag-ibahin yan. Pero mas maganda kasi, kaya nga may standard na tayo. Diba? Pwedeng maiba ng minsan-minsan yan. Pero, ang pangit ng preaching muna, tapos kakantahan. Ano yun? Kaya inuuli natin yung preaching. Pinaka-importante yung handa na, hanggat maaari, lalo mag-CR. Kasi tapos na yung pag-CR eh. So, tandaan niyo, God values order, structure, and timing. Ngayon, pag late ka, ano nangyayari? Yung tatlong yun, nawawala. Hindi naman nawawala, pero nadi-disrupt. Alam yung disrupt? Biglang may dadating, gantong oras. Di ba? Nadi-disrupt yung worship. Nadi-distract yung ibang tao. Ba't late si ganyan? Yan. And then, parang nadi-dishonor yung church tsaka ang Panginoon. Ano yung dishonor? Nga, parang di nagagala. Sa halip na galangin ng Diyos, na itaas ang Diyos, late yung isa, late yung dalawa. Ano nangyayari? Parang okay lang ba yun? Alam natin, hindi. Pero nangyayari. Basta hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Ayoko, mahal ko nga ang Diyos. Ay, gusto ko siya maitaas. Gusto mo. Yun ba yung nangyayari pag late ka? Yun ang tanong. Alam niyo na yung sagot doon. Hindi. Kaya point number 1 natin, God is a God of order. Yun lang yun. Not disorder. Alam niyo yung order. Una, pangalawa. Yun. Pag nalilate ka, nawawala agad eh. Ang dapat muna, ito, hindi mo niya nabutan. Tapos mamaya magtatanong ka. Ganyan, may usapan. Nag-meeting na tayo, okay na, may late dumating. Naku, ulitin mo ulit. Nawala na yung order, supposedly tapos na yun eh. Tapos na eh. Move on na tayo. May na-late. So God is a God of order, not disorder. Lagi po yan. Kaya nga po yung mga church na nagmamature na, halos kahit napakalit na bagay, maayos. Pati lahat ng bagay hanggat kaya. Amen? Yan nga, ang pangit nung ang hirap ng church na malapit masyado sa highway. Ako, naano ako dun eh, medyo, kung wala talaga, di okay din, madali. Pagbaba mo dun ah. Kaso, ang hirap din. So hanggat maaari, iniisip yun. Order, may order na maayos. Okay? So, pero pangalawa, ano sabi sa pinakasikat sa Matthew 33? 6:33, ano sabi doon? Ready, go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Sabihin nyo na yan, ha? Anong sabihin nun? Anong sabihin ng first? But seek ye first. Basta, napaka-basic naman yan eh. Pero may iba pang ibig sabihin po kasi ang first eh. Bukod sa una sa order nga, no? Madalas ang ibig sabihin ng first is una, as in mas pinaka-importante. Okay, kung naalala nyo, iba kasi wala pa dito dati. Kung tinitch natin yung, ano ba yun? First works. Naalala nyo ba yun? First works. At tinutukoy doon actually soul winning. Amen. Kasi yung Ephesian Church, yun ang ano sa kanila, Revelation 2. Sabi ng Panginoon, galing nyo sa doktrina, ang galing nyo. Kaso, you have left your first love. Ano yung first love? Hindi sinabi doon. Paano natin malalaman? Ano ba yung pinaka-importante? Ano ba yung unang ginawa ni Jesus after niyang ano? Ano ba yung madalas in-emphasize? Yun yung pinaka-importante.
Una in order, and then pinaka-importante. Okay? So, anyway, ibang bagay yun. Pero dito, ang gusto kong pag-usapan natin dito yung rank. Alam niyo yung rank, di ba? Sinong honor dito? May higher honor. Ano? High honor. Highest honor. Ano na next doon? Honor mo. That's with highest. Oo nga. Honor, highest. Ano ba mas mataas sa highest? Wala na. Nora honor na yun. Joke lang. So may ganun eh. Para ma-distinguish ba. Pero nabanggit ko na sa inyo, mayroong ibang factor yan eh. Ngayon, ganun din sa unahan, mas mabilis, mas importante. Okay? Sa mga doktrina, hindi pare-pareho. Iba, importante, mas importante, very important. Ito talagang critical, hindi pwedeng wala nun. O, sampulan natin, anong mas importante, kaligtasan o end times? Ano importante, end times prophecy o pagiging maaga sa church? Medyo kasi andun na sila, hindi mo alam eh. Pero mas maganda siguro yung maaga sa church, diba? Kasi mas maaga ka, practical yan, very practical eh. Yung end times, saka na yun, pero importante rin po yun, okay? So yan, gusto ko sabihin. So kaya sabi dyan, seek ye first, obviously ang context dito ay mga bagay na kailangan natin. Hindi natin sinasabing, basta maglalaba ako eh. Hindi ko sinabing hindi importante yun, di ba? So masakit yung ano ko eh, kung ano mang masakit sa iyo. Di ba? Ano masakit sa inyo? Oh, madalas masakit sa ulo ko eh. Kaninang umaga, baga ako, medyo na-late ako kasi nga hindi ako sanay ng gano'n. Bumiyaya ako hapon, masang init. Ang aga ko doon, pinaghintay naman ako. Bumalik ako, may nakalimutan ako. Pinaulit ko ulit. Di ang init na. Buti nga, may parking pa. Tapos punta pa ako Mega Mall kasi walang baterya sila. Kaya nagtanong na daw sila. Kasi galing Korea yung laptop eh. So di ako sanay na. Tapos naligo pa ako gabi. So sakit ng aking likod. Imagine mo si member, church. Hindi mo na-attend ng church ha. Pwede ba yun? Kasi mas importante yung church kaysa sa pahinga. Pahinga, bumawi ka na lang, pastor, mamaya. Ganun ang inuuna. Ang dapat unahin. And dito, yan nga, importante yung mga bagay na yung sinasabi dito. Ano ba yung these things shall be added unto you? Ito yung sinabi dito, no? Yung mga, what you shall drink, you shall eat. Diba? Importante yan. Ano yung damit? Importante yan, oh. Importante yung pahinga mo, importante yung magulang mo, importante nga eh. Pero may mga bagay na mas nauuna dapat. At ang sabi dito, yung mga kinalaman sa kaharian ng Diyos. Ano kaya yun? Siguro church. Hindi ka matututo. Bago ka maglingkod, dapat marunong ka. Bago ka marunong, andun ka. Bago ka andun, gusto mo maging andun. At sana maaga. Para hindi huli. Yun lang yun. Ito yung observation, no? Kahit sa mga, bakit yung iba, maaga sa trabaho, pero late sa church? Bakit yung iba maaga sa appointment, o kaya sa swimming, o kaya sa... Bakit ganon? Bakit sa palagay nyo? Pag may usapan kayo, gagala, maaga. Pag sa church, late. Ba't ganon? Nasa point number 2 pa lang tayo kasi being late shows where God ranks in your priority. Sa Tagalog. Pag nalilate ka, para mong yung sabi ko kanina, ano yung una? 1, 2, 3, wrong. Sino importante yan? Diyos o ang pagkain? Pagkain muna. Yan nga, depende nga kasi sa'yo eh. Ikaw kasi magdi-decide. Kaso ang Diyos nagbibigay ng lahat ng bagay. Pag doon ka nasira, sira ka sa lahat ng bagay. Alam nyo ba yun? Kaya ang daming mayaman ngayon. Ang hirap masolve natin. Ang hirap nga umintindi minsan eh. Kasi hinuli niya yung Diyos eh.
ba't kailangan mag-church? Ba't kailangan pa niya? Sabi ng mga atheists, pwede ka naman maging mabuting tao kung kahit walang Diyos Sino yung ganon? Kami. Self-righteous pa. Hindi maintindihan yun at malamang mahirapan siya maintindihan yun. Kasi may mga bagay siyang inuna. Na nasa utak nun, basta mabuhay tayo, okay na. Langit impyerno, na-consider mo ba? Wala naman nun Ayun, matay na. Example pa lang yan. Balik tayo sa atin. Ano yung rank mo sa Diyos? Pag palate-late ka daw, yun ang sabi At hindi lang ako dito, pastor, nag-iinitan mo na naman ako Punta ka sa ibang church, sige. Ganun din. Anong rank ng Diyos sa atin? Una ba? Pangalawa? Mas importante sa gala, sa trabaho? I-rank mo. Pastor, sinasabi mo lang yan, pero sa puso ko, una ang Diyos. Sa salita mo lang yun. Ano sabi sa Malakay? Yung binabanggit ko kanina, tithes yung sa Malakay 3. Pero bago mag-Malakay 3, Malakay 1 muna. Diba? Marunong magbilang. Ano sabi doon? Kayo magbasa po, ready, go. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of hosts. So yung context po dito, of course, ang Diyos inutos yung sacrifice sa Old Testament. So alam niyo na yun, nag-Bible quiz tayo dyan, may mga condition yan, sino yung, anong klase, anong hayop, di pwede mag-sacrifice doon ng, may nahuli akong pusa dito, ito na lang. Hindi, pili yun. Madalas, pinakamaganda, importante, katulad ng batang, yung madalas yung batang lalaki na 1-year-old na tupa. May mga klase ng sacrifice na ganun dapat, hindi lagi So, sabihin natin yun lang. Sinasabi ng Diyos dito, kahit ano lang, sacrifice nyo Nga, kahit ano. Tawa ko doon, nakita ko yung pinuntahan namin sa Manila, so yung kabayo, pininturahan para maging zebra. Tama ba yun? Kaya, ang uso ngayon po sa mga, sa kinakain natin, kaya yung ibang pagkain mahal, sariwa, di ba? Paano kung bilasa na yan? Ano yung bilasa? Kahit yung karningin, ang pangit ng lasa niya pag luma na. O ngayon, ang nakakaalam ng puso natin lalong Diyos, di ba? Kahit ang maganda mo ng illustration to, siya mismo nagbigay nito Imagine nyo lang, kung kayo ay, iba kasi sa atin, di ba nagtatrabaho na, yung mga bata na lang, mga teacher nyo, sinong may teacher dito ng hinahangaan nyo? May hinahangaan mo, teacher? Wala. Hindi, at least, di ba, hindi ko yung tipong, bahala ka dyan. Kahit paano, ginagalang niya yung teacher nyo? Ha? Sige, ganito pag-isipan nyo to, sagutin nyo tong ito yung assignment nyo. Ganito gawin mo. Dapat malinis walang bura-bura. Yan. Pinasa mo, basta ka lang makapagpasa. Madumi, kulang, mali-mali. Anong gagawin ng teacher mo? Palagay nyo. Paulit sa'yo, babato, iba naman, hindi. Gano'n, minsan nakakaasal kasi. Kasi pag malinaw na instruction, kahit sa bahay na lang, sige, magluto ka ng bigas lang sa inaing. Nung panahon na hindi nyo naabutan yung sa amin dati, asal na asal kami magsaing lang yan kasi nanonood ka ng TV. Yung pag wala kang rice cooker, dapat babantayan mo yun. Pag kumulo na, hihinaan mo, tapos medyo ilalagyan mo ng ng mga ganon, Hindi nyo na alam yun ngayon kasi rice cooker na lang Sino nakakain dito ng bigas na parang hindi luto o lutong-luto, di ba? Ayoko nang kumain. So lahat ng ginagawa natin,
Sa teacher man yan, sa magulang mo. Nawibwisit yan pag hindi maayos yung ginawa mo. Sa case sa Malakay, offering to. Again, sila namimili niyan. Sa offering kasi pinaghahandaan din yan di ba? Ba't wala akong offering ngayon? Hindi mo pinaghandaan Wala Hindi mo pinaghandaan. Hindi pwede sabihing wala. Hindi ka naghanda kasi. Ganun din, pag umattend ka ng church, di ka naligo. Ha? Meron ba ditong ganon? Kayo nakakaalam, di ko kayo amuyin. Sabi siya, naamoy ko kayo Gusto malamig Hindi mag-iinit ka. Gusto malilate na Di gumising ka maaga. Amen? At kung talagang wala nang, pabango ka na lang. Kaso minsan, di malulunod dyan ng ligo talaga yan. So, ang point dito, yung tinatanong, yung point ng Panginoon dito, subukan nyo, sige, i-offer nyo sa gobyerno, teacher, boss nyo. Matutuwa ba yan? Alam mong hindi. Kaya ngayon, balik tayo sa Diyos. Ang Diyos kaya matutuwa pag lagi ka late. Okay, tithes, kulang. Kung di ka nakikinig, andito ka na, hindi ka pa nakikinig. Tinatanong ka na, ayaw mo sumagot, ayaw mo mag-isip. Umisigaw na nga dito, hindi ka pa rin nakikinig. Hindi ka tumututok, hindi mo siniseryoso. Tapos gusto mo lumago ng ganyan. Gusto mo matuto, gusto ko talagang matuto Sige, makinig ka ha. Hindi, inaantok ako So, banlalim naman, hindi mo kailangan malaman naman lahat agad Seryosohin mo lang. Pinapababaw ko ng hanggat maaari dito Lahat halos binibigyan natin ng time. Lahat ng anggulo. Pangatlo, Psalms 100. Sino yung kabisado nito? Psalms 100. Sino? Nakalimutan nyo na. Si? Aiden, yan. Ano sabi sa verse 2? Basa, ready, go. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Paano kung late pero masaya umawit? Nakakita ba yan ng ganon? Basta kaya, hindi ako masaya kasi muna na ako Alam, gusto ko purihin ka. Ganun ba yung gusto mo? Tsaka ang ganito, presence, no? Ibig sabihin, andun ka. Paano kung siki pa na yung church kunwari? Kaya naman ako hindi nakapasok kasi, yun nga, late Late ka na Kung maaga ka, andun ka. Ito yung presensya mo. Ayun na pasyente, come. Sabihin, kung sasamba ka, gusto pwede naman sa bahay pero madalas sa hindi ganun. Kaya nga kahit online Sa online pa, paputak-putak yan, sigurado ako. Kasi pinapakinggan mo ko dyan Kasi mabagal ang connection. Dito nga, nakafocus ka na hindi ka pa makapakinig, hindi mo pa maramdaman yung sinasabi. So, come. So, dapat pag nagsimula na yung worship, awitan, nandun ka na. God deserves your full presence, not your partial attendance. Hindi ba yun? Ang gusto ng Diyos, kaya, again, nakakita ba kayo ng kausap na medyo demanding? Ako minsan ganyan, depende kasi. Kasi kung nag-meeting tayo, ngayon tayo mag-uusap, kailangan nagkakaintindihan tayo. Di ba? Yung mga gano'n, may demanding. Sabi pa, align ba tayo? Align? Sabi nun, naintindihan mo ba? Ay, hindi ko na yung pakiulit nga. Siyempre, medyo na yun, di ba? Ba ito, ulitin ko na. Sige, ulitin ko. Inulit-ulit. Naintindihan mo na? Medyo. Ngayon, may mga bagay na may intindihan, di ba? Pero yung mga bagay na hindi rin mahirap intindihan. Kung present-minded ka, yung sabi sa inyo, di ba? Bakit sa inyo? Present-minded. Kasama ka ba namin? Are you with us?
Oh, wala nga nag-amen eh. Amen ba lagi na amen? Hindi naman ako katulad ng iba na, ano ba kayo? Nagmo-monolog ba ako dito? Kaya sa Bible talaga may ganun, amen. Sabi niya, let all the people of the Lord say, amen. Ibig sabihin, nag-a-agree, nakikinig, naiintindihan. Pag di nakaintindihan, di ba kapag amen, kasi di naintindihan eh. Hindi ka naman parot eh. Kaya ang gusto ng Diyos, yung buong presensya mo sa church, eh paano nga kung late? Wala na. Umpisa pa lang. Hindi ka excited, kulang. Madalas basta lang masabing naka-10. Ganun po ang attitude ng mga late mga lalong late lagi. Tama, mali. Yun talaga yun. Wala iba hindi, pastor. Kung alam mo lang, pastor, gusto ko talaga maging maaga. Gusto mo maging maaga? Ngayon, kung mga baguhan talaga, kasi naintindihan ko rin yan. Yung alam mo, mga kabataan na nasanay ng tambay ng ganyang oras, ganyang araw. Diba? Eh kaso pag matagal-tagal ka na rin, dapat alam na yun. So, dapat maaga para kumpleto. Hindi yung pumunta ka na lang, patapos na. So, rin pangatlo, number 1, God is a God of order, not disorder. So, pag late, nagkakaroon ng disorder. Mali. Hindi tama. Hindi nakakauna sa Diyos yun. Then, number 2, being late shows where God ranks in your priorities. So, pag late ka, hindi mo siya priority or medyo lang priority. Hindi tama yun. Dapat siya yung priority mo. Then, pangatlo, lateness is a form of disrespect. Hindi ko pala nasabi yun, no? So, pag late ka, para mo siyang hindi nire-respeto, para mo siyang binabastos. Hindi naman eh. Parang nga eh. Gusto mo parang, naman natin yung mga bakla, di ba? So, ito, hindi daw siya bakla, pero parang bakla siya. Hindi mo gustong ganun. Kung tunay na lalaki, na-insulto ka nun. So, ngayon, gagawin mo yung lahat ng bagay para hindi ka mapagkamalang bakla sa lakad, sa salita, di ba? Sa forma. Di ba? Gusto mo ba parang bakla kasi yung mo, parang pinapahaba mo yung ganyan ka ng ganyan. O kaya yung pantalon mo, napakasikip, parang kang lagi ka naka-pink. Ano pa yung mga parang bakla sa salita, masyado namang preacher ka, pero mga kapatid. Parang si Ed Lapis. Hindi naman gano'n. So, aalisin mo yung kahit yung ayaw mo nasabihan nun. Ay, gano'n din sa Diyos dapat. Binabastos ba ang Diyos? Parang gano'n. Late ka na naman. Parang gano'n. Ilang taong ka na? Nagbabasa ka ba ng Bible? On Thursday, nagkatapatan kami. Kasi iba, wala. Gano'n na naman. Actually, nagbabasa po, pero minsan-minsan. Gusto mo ba ng katotohanan? Opo! Salita lang pala. Nasa Bible lahat yun eh. Basta hindi ko maintindihan. Sabi nga sa'yo, hindi mo kailangan maintindihan lahat agad ngayon. Diba? Unti-unti, nakafamiliarize ka. Kanina, nagbabasa tayo. At least, nakaisa na kayo. Mamaya ulit. Pero may maganda mas mayroon kayong sariling path, di ba? Sa daily devotion nyo. Kasi kung naman may mili nung, gusto mo, puro Proverbs muna. Sige, at least nagbabasa ka. Kaysa hindi. Nasa sa inyo yan. Pero mas maganda, ma-survey mo lahat. Later mo aralin ang gusto pa. And number 3, lateness is a form of disrespect. Number 4, Job 8. Medyo build-up pala to. Pero may point din naman. Sabi dyan, though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Sa Tagalog, diba kahit sa'yo, mahirap lang ako, maliit lang yung business, maliit lang yung church, maliit lang yung kaalaman ko, kung ano man yan.
Kaya inaasahan sa atin, ano? Habang nagpo-progress ka ba? Habang tumatanda ka, natututo ka. Maganda, mas mag-iingis talaga. Ngayon, sa church, pag huli ka, anong nangyayari? Ano yung mga nasa unahan? Panalangin pa lang. Diba? Yung singing. Yung, ano pa? Ano pa meron? Bago preaching. Tapos na. Sabi ko na. Prayer, singing, reading. Ano ba? Hindi, service na. Announcement! Alam niyo, importante yun. Kasi minsan ninala sa GC, kaso minsan gusto mo malaman, naintindihan mo, na-explain sa'yo. Kung nakakita mo sa GC, ano kayo sabihin nun? Hindi na ako tatanong. So, importante announcement time. Para hindi tanong ng tanong, tanong ulit, tanong. Paano pag na-miss mo yun? Mamayang hapon pala, walang service. Ano ka, naka-attend ka ng preaching time na. O, salamat, nandun ka sa preaching time. In-announce ko lang kanina, mamayang hapon, alas 2 ang service, ang tapos, alas 3. Dumating ka mamayang hapon, alas 3. Tapos na. Kaya importante yung kaya point dito, marami ka mamimiss. Amen. You will miss what God prepared at the beginning. Ayan, ang ganda ng panalangin. Di mo alam yun. Wala eh. Ang dami ko namimiss dito eh. Alam niyo ba yun? Banggitin ko na ulit na. Yung mga time din sa dahil ng dati, medyo nalilate ako, minsan absent. Isa sa mga nagising ako spiritually. Nung pag-attend ko nung next service, may pinag-uusapan sila. Talagang excited lahat. Ano yung sinabi ni ganyan? Tapos ganyan na. Ganyan lang ako. Wala ako nun eh. Na-miss ko yun. Amen? Ayun. Tsaka, marami po sa Bible na ang dami. Yung early, yung mga prophet, di ba? Si Jeremiah, Isaiah, natapos na natin yan. Isa sa mga sinasabi doon lagi, binabanggit sa kanila, sending them early. Yung mga prophets, maagang sineseno, nagsalita na, may natuto na, yung late, ano matuto na iba? Late din. Sa kahit saan, kahit pelikula, subukan mong sa gitna ka nag-umpisa. Wala. Hindi mo alam yung context. So kaya, number 4, you miss what God had prepared at the beginning. May mga mamimiss ka. Ang Diyos na nag-prepare noon. Paano yan? Pastor, meron naman tayong sino na subukan mag-replay sa Facebook? Mahirap. Matalon-talo niya pa. Iba dyan, di maintindihan. Kaya nga ako may ganito eh. Nakita niyo ba ito? Kaya may recording ako dito separate. Kung sakaling may mangyari sa recording dyan, meron pa rin audio. Tsaka malinaw. Sa Facebook na lang. Kaso nga, meron pang sa replay na lang, Pastor. May mga may miss ka pa rin. Number 5. Proverbs 13. Ito na. Kayong basa. Ready, go. The soul of the sluggard desireth, and hath nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. Familiar ka na kayo doon sa word na fat? Hindi yan taba lang ha. Ibig sabihin yan, parang mayaman, sagana. So ngayon, tingin-tingin ka sa kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo, kunwari, nakita mo, uy! Pakain-kain sa labas, di ba? Uy, meron silang babakasyon sila, ganyan. Sample muna. Sino dito minsan naiinggit? Kung nakakita kayo ng taong ganon. Wala? Medyo lang. Gusto mo rin siyempre, di ba? Ay, si ganyan, merong ganon, Normal po yun. Kaso, ang inaano dito, ang pino-point out dito, bakit daw yung isa wala,
Again, hindi lagi ito pero madalas to. Ulitin ko na lang, basahin ko na literal sa Tagalog Hindi lang soul yan, ikaw yon, yung tao na tamad, may gusto rin siya. Lahat naman tayo may gusto Pero may gusto siya pero wala siya. Pero yung tao na masipag, marami. Meron siya. So ngayon, ang tanong, hindi masama yung maghangad Depende sa term na hangad Kasi nga, minsan normal naman sa atin, kunwari, ano ba, ikaw ba, gusto mo, kakain ka ng ng kulang, o tira-tira, o yung talagang yung hinanda. Amin na nga ako, so, naisip ko kasi. Kasi kahapon, alam niyo na, nagutom ako Kasi nga, nag-almusal ako dito. Anong almusal ko? Basta kulang, basta okay na rin. Ito, diba? Sarap naman yun, di ba? Kaso, babiyahay ako Siyempre, naghintay pa ako doon, lakad-lakad muna. Gutom na gutom ako. Uwi na muna ako. Uwi ko. Naku, nalak ako. Nalak. Pag pinagpa next week ko pa yun, sabihin, naku, hisingilin na naman ako noon. Kaya, pinuntahan ko na, sabi ko, sa times of winning, yung San Mateo. Wala naman binalik ko, di gutom na ako. Makakain ako, alas alas 3 na, 3:30. So, kaya anong gusto kong kainin? Palagay nyo. Ang ingit ako ng konti, Siyempre, gusto mo yung medyo masarap. Amen? Hindi ako kumain sa Italianis, lang. Tex-Mex, kung alam niyo yun. Hindi niyo alam yun. Tex-Mex. Sa lang yun, sa food court lang yun. Pero masarap. Amen? So, ang saya ko kasi, bira akong makakain ulit ng ganun na, kinain ko burrito. Isang burrito, saka isang pasta. Sana all. Sarap. Ngayon, iba gusto rin nun Amen? Lala ko tayo sa pastor dito na naman, Yung isa mga meeting namin doon, pinakain kami ng hiyang-hiya ako kasi, bago ang pastor kasi, masyadong special, Pero salamat, Amen? Ngayon, yung iba gusto, wala. So, anong pinapoint out ko dito? Parang mali pa nga yung verse ko Ang gusto kong verse yung yung sa ibon. Pag ang ibon, tanghaling gumising, anong maabutan mo? Sa bagay, mayroon pa rin Pero sabi nila, hindi pala sa Bible. Kasabihan, ang sabi nila, early bird. Basta hindi ako bird Yung point nga dun Yung maaga nagising, mauuna sa blessing. Yung unang nagtapat, nagsipag. Nakikinig ba kayo, mga bata, lalo sa inyo to? Nakakapanghinayang. Ako, nagpagkwento natin kanina, Sunday school, di ba? Sabi ko, ang hirap naman ng buhay. Ano na-expect mo? Sumisigaw na ako basically dati. Huwag niyong gagawin niya, ang hirap niyan. Sige pa rin. Kung ngayon, ang hirap ng buhay, anong gagawin natin ngayon? Hindi mo inuuna yung dapat mong unahin Basta ang hirap mag-church mahirap ba yan? Pag sumagana kayo sa instruction, o sa pag-aaral man niya, especially dito, spiritual. Sabi kasi may mga pastor na hindi maintindihan yung end times Sila pa yung kailangan mo i-walk through. Pag pina-explain mo sa kanila ng pre-trib, hindi din nila alam. Ako mag-explain sa'yo. Nakakahiya. Kasi hindi mo ginawa yung assignment mo. So, ganun din sa atin. Pag umawit ka, ba't parang tinatawanan ako? Kasi hindi ka nag-practice So, tayo hindi na natin nilalait. Pero still, mas maganda yung may practice. Maayos, execution. Diba? Hindi yung para tayong sino ba yung papatawa? Pork chop, alam niyo pork chop? Comedian, stand-up comedy. Again, mas maganda ko na yung umawit ka, pero mas maganda na yung pinagandaan.
Hindi ko kayo na ano, pero para magpepende kayo. Kaya ang point number 5 natin, sabi dyan, anong tawag natin sa mga taong wala minsan? Again hindi tayo nalalain. Pero totoo yan, reality yan. Iba, pareho kayo ng binasa, hindi naintindihan. Mga kulto ganyan, hindi maawa ka na mga ano ka, may insulto ka na mga asal ka, na maawa ka eh. Sino ba yung kausap ko? Hindi, nire-review ko lang kasi nga naghintay ako kahapon ng napakatagal eh. Magbura nga ako ng mga luma ko ng images. Yung iba doon, siniscreenshot ko eh, usapan. Nakita ko tong kaibigan, kay friend ko dati. Mabait naman tao, kaso pagdating sa pangunawa, kulang. Kasi doon sa bagay na yun, I believe, nagkulang siya. Amen? Amen. Kaya pag soul winning tayo, basta ba't din nila intindihan yung bagay yun? Simple lang yun eh. Hindi mo alam, tao dito, may mga taong ang tingin nila sa religion, napakababa kasi, napakababaw. Kaya tinatanggap nila yung mga bagay na gano'n. Nasanay lang sila, nasanay. Ito yung tinuro sa amin. Hindi na nag-isip. Therefore, sa ganitong bagay, hindi lang sa pera, sa bagay, sa pangunawa, kapos. Tinamad, mag-aral, walang alam. Pwede natin ipasok yun, di ba? Paano yung nag-aral talaga? Sobra-sobra. Alam nyo ba yun? Pag ikaw, hindi mo sobra. Pero maraming alam, yung taong maraming alam na positive, ha? Kaya minsan yung iba, kaya si Diyos, ewan ko dito, sabi ni Diyos mo kasi, basta ako na mag-preach. Sabi ko, sandali, maghintay ka naman. Siguro nag-aaral to sana, malalaman natin, amen? Totoo yun. Pag gusto mo ang dami mo naintindihan, hindi mo gustong nasa iyo lang yan. Isa yun, lagi sasabi ko sa inyo, kaya pastor ako, parang dito, may parang, okay naman soul winning yun, pero may mga bagay pang kulang sa soul winning eh. Salvation lang yun eh. Paano mo tutumayin-encourage yung iba? Para pagpalain din. Siyempre sabihin mo, paano mo ibabahagi yung bagay na wala ka? Kasi hindi mo in-acquire. Kasi hindi ka nag-aaral, kasi tamad ka. Yun yung basically, doon pumapasok yun. O pwede na sabihin tamad, late. Pwede yun eh. Ang late, tinamad. Gumising na maaga at kumilos ng mabilis. Okay, na-relate ko, di ba? Yan, point number 5, sabi dyan, lateness reflects lack of discipline. Nabanggit na kanina eh. Pag late ka ulit, ngayon kung isa lang beses, talaga may dumating na kung ano man yan. Di ba? May dumating na something, late ka today, pero sa next one, hindi ka na late. No? Excusable yun, maintindihan natin yun. Pero para pag lagi, oy, late na naman yan. Oy, late ulit yan. Nasaan si ganyan? Noong oras pa lang eh. Di ba oras na? Late yun. Kaya walang disiplina. Pwede natin sabihin, madalas is kulang sa pagpaplano. Okay? Alam niyo yung mahirap magplano, naka-attend po ako ng planning. Kaya sabi ng boss ko, naalala ko, hindi makakalimutan eh. Umattend kami, ang ganda ng aming Ang ginawa namin, nagplanning. Sakit naman sa utak to. Kasi minsan ako, actually lahat tayo, gusto mo, yung pag masyado mong malayo, huwag mo nang isipin. Ang problema, pag andyan na, ang hirap ng yung options mo, kulang na, di ba? Para pagkatabaho, gusto mo mag-doktor, mahina ka pala sa ganyang bagay, di ba? Sa memory, di ba? Gusto mo maging, kung ano man yung gusto, anong gusto mo maging? Gusto mo maging teacher, wala ka palang pasensya sa bata, mga gano'n. Nalaman mo doon ka na, hindi ka kasi nagplano. Ano pa, katamaran and then carelessness. Yung pinag-usapan, sluggard tsaka diligent. Yung kinumpara mo yan, yung sluggard, kahit ano na lang. Nag-church ka, di ka naligo, okay na yun. Kahapon mo pa suot yan wala na, ba't di ka naglaba? Oo nga, no? Hindi mo na plano. Ganun pala yun. Dapat meron kang, diba, nakaka-relate siya, no? Ganyan yan eh. Salang pag magaling yung asawa niya, wala kang problema sa ganyan. Sabi ko, kailangan ko ng ganyan. Sabi mo, maaga ako ganun. Sabi ko, yung suot kong ganyan, sige, handa ako na yan. Di ba? Wala kang problema. So yun. So lateness reflects lack of discipline.
Meron pa tayong dalawa. Pang-anim na lang. Warning. Pastor, okay naman yan. At least meron pa rin naman church. Hindi mawawala yan next week. Diyan pa rin yan. Hindi ako nakapag-asawa ng 21. May 22 pa. May 23. Pwede pa mag-college ng ganyan. Di ba? Okay na lang. 5 years delay. Okay lang. Alam mo, spiritually, may warning sa atin. Nabanggit ko na rin yung mga pastor na tamad, di ba? Mga 10 years ka na, 25 years ka ng pastor, hindi mo pa alam yung topic na tagal na pinagbadabatihan niya na. Either di mo alam, di mo master, kasi tinamad kang gawin yung, hindi, mahirap yung revelation. Gaano ka mahirap kung meron kang 10 years? Sige nga. Sabi dito, paibaan ito yung familiar kayo dito, yung 10 virgin. Huwag niyo nakakalimutan niya na Matthew 24, of course, end times. Natapos natin yung Matthew, yung mga nandito na dati. Hindi yan kaligtasan, ha. Pero may mga bagay pala na pag nahuli ka, ano pwede mangyari sa'yo? Pakibasa, ready, go. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Anong tawag sa kanila? Dalawa yun foolish virgin tsaka wise virgin. Yun yung kwento niyan no? So, kwento ko lang ito mabilis kahit ng isang oras na ako. Ang nangyari, may bridegroom, mayroong celebration. So, kailangan, para sila yung mag-iilaw Problema, kailangan nila yung ilaw sa pag-iilaw, tsaka later, kailangan nila yun para nila yung parada. Parang ganun Problema, alam mo yung oil, nauubos yun. Diba? Habang nakasindi yan, nauubos. Anong kailangan dapat meron ka? Electric car ka, natawa ko sa electric car na yan. So, bagay iba, okay na Pag hindi ka pwede bumiyahe ng halala dyan. Nakita niyo yung halala, di ba? Ilan ang gasoline na nandun na may kuryente. Wala nga paano kahit gas kung malayo yung wala kang baon? Huwag tutulak ka nun. So, dapat lagi kang may reserba. Para hindi ka masaraduhan. Kaya ang point lang natin, biblical warning, the door can be shut. At maintindihan mo yun, may mga bagay na pwede sa iyong isarado. Amen. Opportunity. Kung may schedule dyan, libre na. Libreng ganyan. Pinost sa GC. Ganyan ka pa. Atin kaya ako, libre na. October 1. Sige. Saka na. October 2, maganda pala yun. Sana nakatin ako. Pwede ba umatin pa? Tapos na May mga tao pong, kahit mga kakapastol din, yung iba naman, gusto magpastol, hindi nagtino. Paano yun? May mga gano'n, gusto ko maglingkod sa Diyos Salamat naman, kaso nahuli ka na. Ang daming prinsipyo yan sa, sa pagpasok na sa promise land, naalala niyo yun, yung 12 spies, sabi ng iba, natakot yung 10, sabi ng 2, okay. Nagalit ang Diyos sa kanila, sige, huwag na tayo pumunta doon. Hindi. Sorry, sige, na kami. Gitiwala na kasi, late na, nagalit na yung Diyos Pinilit nila, ano nangyari sa kanila? Patay. Sinabi ng wag wala yung blessing. Hindi niyo ba yun? Gano'n yan kahit sa pag-aaral, may time na mag-aaral ng medyo, tawag dyan, conducive, tsaka proper, tsaka madali, kasabayan mo, kaedad mo rin. Pag gusto ko na mag-aaral ngayon, 30 ka na, kunwari. Hirap na. Ganun sa pag-asawa. Iba naman, nasobrahan naman, Jamie. Iba, may mga ganun din naman. Okay. Gusto ko yan, kaso saka na yan. Diba? May time talaga may time. Gusto mo mag-anak ng marami, late ka na, isa na lang. Hindi ka nakapili, wala kang option. Kasi na-late.
And then, yan, lalo sa pag-aanak, ganun din yan. May edad na sasarado na yan. Wala na, kahit gusto mo. May handa na ako, marami na akong pera. Mag-aanak na ako. O sige. Naku, ba't ayaw? Wala. Wala eh. Cut off. Ano yung cut off? Wala na, hanggang dito lang eh. Ganun din sa kahit saang bagay. So, ang warning, lalo sa mga importanteng bagay ba itong maglingkod sa Diyos? Amen. Nasaraduhan ka, para kang foolish virgin, late. Ay, bibili kami. Alam niyo yung kwento, di ba? Sige, bibili ako. Andiyan na nila. Bili tayo, bili. Ayos, sarado na. May pera naman eh. Kaso, wala ka na palang time. So, lateness is, kahit sa maliit na bagay lang ito. Kahit sa maliit na bagay lang, pag nasanay ka na, ano mangyayari? Pag naging pattern na siya, saka na yan, saka na yan, saka na yan. Importanteng bagay, saka pa rin. Late pa rin. Paglaki ko, saka ako makikinig kay Pastor. Yung iba, pinagpapala na ikaw, hintay ka pa rin. So, dahil mamamimiss na opportunity, blessing, at wag naman kaligtasan. Eh, yung kaligtasan, salamat. Dito kasi sa atin, gano'n tayo dyan eh. Kaya kilala kong gano'n, di ba? Parang ma-attend na sa kanila, di pa pala ligtas. Kung gano'n kayo, kasi pag may mga attitude kasing ganyan tao eh. Saka na kung di medyo yung nag-solvinism, medyo mahina, eh paano yan? Marunong din kaso mahina. Eh, isa ka pa, tinapatan mo pa ng tigas ng ulo. Saka na yan, saka na yan, saka na yan. Yun. Eh, kung di ka maligtas, patay ka na. Kaya, ano? Okay pa kayo? Aga kayo mamayang hapon? Thursday. Next Sunday. So, sabi dito, ang ganda yung mga nakukuha ko dito man eh. Sabi ng mga, pang-ano lang to, parang rhetoric, no? Ang true worship is before Sunday. Hindi na ba yun? Hindi ba Sunday tayo? Pero bago nga eh. Kaya yung iba na-late kasi hindi nga nag-prepare na Sabado. Eh, basta maliligo pa ako, magpa-plancha pa ako eh. Ngayon magpa-plancha. Sunday na. Maglalaba ako basta sandali na lang to. Sandali. Hintayin niyo ako. Kaya yung worship talaga before pa ng Sunday, before ng service, before pa ng kahit ano. Ngayon kung prepare nyo na yung sarili nyo para next week. Ngayon, ganun din sa pag-asawa. Lagi ko sabi sa inyo, nakikinig kayo, tuto kayo, parang hinahandaan nyo na yung sarili nyo, nakikita nyo yung sarili nyo. Ganitong klaseng tatay ako dapat. Ganitong klaseng nanay ako. Hindi ako yung nanay na... Ano ba yung hindi magandang nanay? Chismosa. Kasi wala kang magawa sa buhay, hindi ka busy. Kasi yung asawa mo, hantay mo pang putosan ka. Pero sama naman niya. Eh paano kung pinagluto mo ng magalit yun. Men, bumahal ako ng pogi, ang ganda naman ko eh. Kahit anong ganda mo, lang pakialam pag hindi ako makakain ng maayos. Tapos yung suot ko, hindi maayos, mabaho. Kasi hindi pinatuyo, kasi late nang gumising. So sana tayo dito, hindi tayo late, hindi lang sa church, diyan lang mag-umpisa. Sana ang alam niyo na sabi ko sa inyo, di ba? Anong purpose niya sa buhay niyo? Maglingkod sa Diyos. Pinaghahandaan yan. So sana maging na tayo, sabi ko kaninang umaga, mindset yan. Dapat isipin mo, nakakahiya pag late ako. Hindi lang kayo, Pastor. Ako minsan pwede kong palampasin yan eh. Yung pastor na gano'n, okay lang yan, basta umaattend. Kaso nga maglilingkod tayo sa Diyos. Pag may bago dito, palate-late yung isa, attend, hindi attend. Yung trabaho madali supposedly. Humihirap. Eh, handaan nyo agad yung puso't isipan nyo. Gusto ko maglingkod na maayos, and therefore yung training, which is ito, training to eh.
paghahanda ako na maayos. Makikinig ako hanggat pagkatapos na ng service ng preaching, iniisip ko pa rin, yung narinig ko. Hindi yung para mong inaalis sa utak mo. So, wag tayong parang sanlibutan na pinaghahanda natin, puro pera, puro pera, puro pera. Huwag natin tira-tira ang Diyos. Amen? Bigay mo ang best sa Diyos, pera, time, presence, yan, yung attention nyo. Nakikinig ba kayo? Kayo nakakaalam yan eh. Ang taong nakikinig, matututo yan. Kahit napaka-komplikado minsan ng konsepto kung ano man yan, eh kung nakinig ka eh. Tapos tinutulungan ka naman ng preacher, pinapaintindi, uulitin ulit. Ulitin ulit. Makukuha mo yan. So balik tayo sa Diyos. Ang Diyos, deserve niya yung una, the best. At of course, nasa time. Gusto tayo. So mga panghuling ano lang. Psalms 119. Maganda encouragement lang to. So, pakibasa ng mga late. Lahat na. Ready, go. I made haste and delayed not to keep thy commandments. Nagmadali ako, hindi ko hinuli. Isa lang yun eh. Na ano? Na panatilihin ang sinabi. Kinamad ba sa ating mag-church? Basic po yan. So, honor God with your time, yung preparation natin. Huwag kayong magpuyat. Hindi nyo kaya yan. Magpupuyat ako yan, pero bukas maaga ako. Tapos. Maaga kayo? Next week? O sa New Year ulit. Kaya natin eh. Pag anong oras tayo nung tayo? Swimming. Aga pa nga, hindi pa nga. Alas 7 lang, di ba? May na-late pa rin ata doon eh. Anong title natin? The sin of being late before God. Wag naman sana sa Diyos. Malate na tayo sa ibang bagay, wag lang sa Diyos. Pero, mas hindi tayo malilate. Pag sa lahat ng bagay, habit mo na yan, schedule na yan. Nakatatak na sa utak mo yan. Kahit pa may, ay, ano tayo Sunday ha? Kami ha? Tayo once, ngayon lang to. Nakatatak na yun eh. Sabi mo sa kanya, punta ka sa amin sa church. Tapos, saka natin kung ano man yan. Okay, sige, let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita. I pray na napaka-basic nito, Lord, but intindihan din namin, Panginoon, yung iba sa amin, talagang kahit ako, Panginoon, kayo nakakaalam, paano nyo kami tinuruan. I pray, makuha namin yung message. Very basic and yet, aminin namin ay malalim pala yan. Yung issue na yan, minsan may mga sa amin na nasanay kami, hindi kami naturuan. Ang iba din, baliktad nga yung naituro sa amin, okay lang late, basta naituro sa amin yan, Panginoon. Nakita rin namin, sana ngayong umaga, hindi pala maganda yon, seryosong bagay pala yan, time yan, paggalang, order pala yan, hindi yan basta-basta, seryosong bagay. Mapakita na aming paggalang or hindi, mapakita ng disiplina or hindi, mapakita ng priority, Panginoon. So I pray, settle namin to, Lord. Tulungan nyo kami, Lord. Mahalin kayo una, i-pursue yung tama, handa kami, nasa best condition, dahil nga pinagandaan, magplano kami. Planuhin namin yung gagawin namin, susuot, dadalin, hindi dadalin, kung anong oras matutulog, anong oras gigising. Panginoon, at kami po'y hindi pala mabastos kayo sa aming harapan. Kayo po'y may galang, lalong may taas. Hindi lang kami sa salita, Panginoon. Kayo po'y sa gawa, planning, Panginoon, at mga bagay na yan. So, kailangan po, Lord, kayo maglati. At alanin niyo din po aming kakainin, Panginoon. Salamat sa naghahanda rin po, Panginoon. Ang maging fellowship namin to maayos, Panginoon.
Ibang bagay, Panginoon, ng Christian, Panginoon, comfort po sila doon, makatating kami doon, kung anong tamang time, Panginoon. Ganun din ang aming sa May 1, Panginoon, Pastor Lito, Pastor Padua, Pastor Jerry. Hindi po makarecover, hindi po yung lingkod, Panginoon, lalaan niyo lagi. Ang natin. In Jesus' name we pray.